Dahil po dyan, nilaglag ni BBM ang kanyang kapatid. 11 na lang ang pinopromote. Tapos nananawagan pa rin ng unity. Kapatid mo nga, hindi mo ma-unite eh. Nakukuha nyo po, paano kayo maniniwala sa leader na yan? Yung kapatid niya nga, na ang panawagan niya, unity, mag-unity po tayo, mag-unity po tayo. Kapatid mo nga, nilalaglag mo eh. Kapatid mo nga, nilalaglag mo. Tapos sasabihin mo, mag-unity tayong mga Pilipino. Yun yung problema eh. Di ba? Napahiya sila na nalaman ng mga Pilipino dahil kay Amy, nalaman ng mga Pilipino yung na walang due process yung ginawa nila. Buong akala natin, mukhang parang tama yun kasi may warrant of arrest. Kung hindi mo kinikilala yung jurisdiction ng ICC, paano mo kikilalanin yung warrant of arrest ng ICC? Hindi mo nga kinikilala. Di ba? Hindi na tayo nagtataka. Hindi na tayo nagtataka sa mindset ni BBM. Sino pa ba nagtataka? Wala na po nagtataka. Di ba? Kaya, ang sinasabi natin, anong klaseng unity yung sinisigaw mo? Nananawagan ka na mag-unite tayong mga Pilipino, mantalang kapatid mo, nilalaglag mo. Wala namang ginawang masama sa kanyang kapatid niya. Actually, pinagtatanggol ka ni Amy. Gustong pasamain ni Amy yung mga nakapaligid sa'yo. At ikaw, parang biktima ka rin. Di ba? Yun yung gustong palabasin ni Amy. Pinoprotektahan ka niya. Ngayon po, alam nyo, magaling si Marcos talaga. Magaling lang si Marcos sa kampanya. Yun na yun eh. Kaya nangangampanya na lang siya. Lumabas na po yung organizer. Ito kasi, yung mga EJK victims na to, may mga organizer yan. No? Nung nahuli si Tatay Digong, alam nila maraming nagalit. Kaya lumabas sila, di ba? Pinakita nila sila Aling Sheila. Si Aling Sheila ang pinakasikat eh. O ngayon, tapos naglabas ng picture si Aling Sheila, hawak-hawak nila yung mga biktima, di umano. No? Hawak nila di umano yung mga biktima ng EJK. At isa puro yung anak ni Aling Sheila. Tapos, merong kamag-ana o kapitbahay ba na nag-post? Namatay lang yan noong 2024 eh. Di ba? Namatay lang yung anak ni Aling Sheila noong 2024 eh. Kapitbahay namin yan eh. Paano naging EJK yan? O ngayon po, balita po ng Inquirer ngayon, kahapon pala, March 21. Ito po ang sinabi. No? Umamin po sila. Advocates of extrajudicial killing EJK victims and their loved ones on Friday clarified facts surrounding the ordeal of Aling Sheila, who became a subject of vicious attacks online. Kaya lang pinalalabas nila na inaatake si Aling Sheila sa online. Ngayon, ano ang katotohanan? Ang akala ko, i-deny nila. Ang akala ko, sasabihin nila na totoo naman na si Aling Sheila ay namatay yung anak niya. Di ba? Kasi sinasabi nila, biktima siya, ngayon si Aling Sheila, subject siya sa vicious attack online. Sige, tuloy natin. Ano ba nangyari? Ano ba ang katotohanan? Inquirer po itong binabasa ko. Hindi ito, pag fake news to, Inquirer ang fake news. Okay. Ito po, sinasabi nila, photos of the bereaved Caloocan City residents holding the picture of one of her sons circulated online. Di ba? Ayan. Si Ryan. Sabi, ito po sinasabi, supporters of Duterte criticize Aling Sheila as they believe that one of her sons, Ryan, was not victim of EJK. Yan po
Ayon dito sa Inquirer, inaatake daw si Aling Sheila kasi sinasabi ng mga supporter ni Rodrigo Duterte na si Aling, yung anak niya na si Ryan ay hindi biktima ng EJK. Yan daw yung sinasabi ng mga Duterte supporters. Ano ba ang katotohanan? Inquirer. Gusto rin naming malaman ng katotohanan eh. Kasi napaiyak si MJ dyan, nasabihan tanga eh. Di ba? Ano ba ang katotohanan? Si Aling Sheila ba? Ang anak niya bang si Ryan ay biktima ba talaga ng EJK ni Duterte o hindi? O, pakinggan natin ang pag-amin mismo ng organizer. Yung organizer ng event, hindi naman si Aling Sheila nag-organize yan. Di ba? O, eto po ang sinabi. Sabi po, she had raised a photo of her son Ryan during a picture taking at a press conference on the alleged extrajudicial killings committed by Duterte administration. Okay. So inamin nila ang tinaas ni Aling Sheila, picture ni Ryan. Ano raw yung mga picture na yon? Nagre-represent yon ng EJK committed on Duterte administration. So umamin sila. Si Ryan po yun. Anak yun ni Aling Sheila. Pero hindi pa rin nasasagot yung katanungan natin. Namatay ba siya sa EJK ni Duterte? Tuloy natin ang pagbabasa. Later on, alam niyo na may later on, di ba? Pagkalipas ng ilang mga araw, dahil mayroon nakakilalang kapitbahay, alam ko kapitbahay nagpasimula niyan eh. Yung nakita si Aling Sheila na hawak-hawak niya yung mukha ni Ryan, pinapakita yung mga namatay sa EJK ni Duterte, ano sabi? It was found out that Ryan actually died in 2024 or a few years after the former president had stepped down from his presidential post. Quadcom, Tricom, Inquirer, imbitahin nyo. Sabi nila, namatay daw si Ryan 2024. 2022, hindi na po presidente. Kalagatnaan ng 2022, BBM na po ang presidente. Bakit nyo naman pinaiyak si Kiambao? Yan yung sinasabi ni Kiambao eh. Napeke yung ibang EJK victims ko no. Pero syempre, meron pong palusot. Palusot, lulusot ba sa atin? Ito po ang sinabi ni Rubilin, coordinator na Rise Up for the Life and for Rights. It was Reiko, another son of Aling Sheila and not Ryan who was killed during the time of previous administration. Si Reiko daw ang namatay. EJK victim daw si Reiko, yung isa pang anak. Palusot, di ba? Ang tanong, bakit si Ryan yung dala-dala ni Aling Sheilang picture? Bakit hindi picture ni Rico? Basahin pa uli natin. Nevertheless, 2 of her sons were killed. The group, yun. Paano nga nangyari? Bakit si Ryan yung dala-dala? Rico was killed during the time of Duterte in 2020 and the other one, Ryan, in 2024. Nevertheless daw, namatay daw po yung dalawang anak ni Aling Sheila, si Ryan at si Rico. So si Rico daw ay namatay noong panahon ni Duterte. The two men were in their 20s. Litaw clarified that Aling Sheila was with one of her children during the event when the photo was shot at press conference on March 12. She was holding Rico's picture at first and then she had also raised the photo of her son Ryan, who also got killed in a separate incident. Ibig sabihin, hindi na nilinaw kung sa EJK din namatay si Ryan. So ibig sabihin, dapat daw ang itaas niya ay si Rico. Pero naitaas daw si Ryan. Ang tanong namin, bakit may picture si Ryan? Kung si Rico talaga. Kayo na po bahala, no?
Kayo na po yung maghusga sa mga palusot. Palusot po to ng organizer. Dalawa daw kasi yung dalang picture ni Aling Sheila. Isa yung picture ni Rico at isa yung picture ni Raya na namatay din. Ngayon, panahon ni BBM. Ngayon pala namatay. Bakit tinaas nyo nung panahon? Bahala na po kayo.